Go. Yes. Bali, ma'am, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa kampanya serya segment ng Maribeles po, ma'am. Bali, ma'am, may mga question po kami na mga dapat nilang po bigyan ng sagot. Bali, ma'am, number 1 po question namin. Sino si Ma'am Susan Murillo? Okay, so una maraming salamat sa time na ibinigay nyo dahil napili nyo rin ako para makapanayam, para kahit papano marinig nyo yung mga sasabihin ko para dito sa darating na eleksyon. Sino ba si Susan Madla Murillo? So, si Susan Madla Murillo ay isang simpleng may bahay ni Engineer Fidel Murillo na taga-Kamaya. Mayroon kaming 6 na anak. So, yung isa nasa Global City, isa siyang immigration officer doon, nagtatrabaho siya doon sa immigration. And then, si Sherry Ann nasa FAB, yung lalaki ko is isang seaman. Yung 3 pang natitira, nasa college at nasa high school. 17 taon akong nagtrabaho sa Mitsumi. So, naranasan ko lahat ng klase ng trabaho doon bilang isang ordinaryong manggagawa hanggang ma-promote ako sa office. At nung nasa Mitsumi si Susan Murillo, isa siyang leader manggagawa. So, isa siyang council of leaders. At habang nagtatrabaho ako sa Mitsumi, pumasok din ako o nag-aral ako sa PUP. Nag-self-supporting ako, kumuha ako ng Bachelor of Accountancy. At sa awa ng Diyos, natapos ko yon bilang isang cum laude. And then, itinuloy ko yon bilang isang teacher. Kumuha ako ng units of education. Natapos ko din yon. So, isa akong licensed teacher. Pagkatapos nun, nakita ng Department of Labor and Employment yung kakayahan ko sa pag-aral. So, ginawa nila akong scholar. Nakapagtapos ako ng Master of Educational Management sa PUP Santa Mesa. Nung nag-aaral ako, simula elementary hanggang college, isa akong consistent honor student. At simula din noon, naging student leader din ako. Naging youth leader din ako. And then, bukod dyan, officers din ako ng iba't ibang civic organization. Naranasan kong maging president, maging secretary, maging treasurer, maging board of directors. So, yung mga kakayahang yun, siguro ang nakikita nila sa akin para lagi nila akong mapili na opisyalis ng iba't ibang organization. Sa katunayan, sa inyo ko lang sasabihin, ako din yung president ng Rotary Club of Maribeles Eguzone. Pero during campaign, hindi ko yung sinasabi kasi para at least maging fair sa lahat, para hindi nila malaman na isa akong Rotarian. So, sa ngayon, ako rin yung regional director ng ng Gig in the Amazing Sampaguita Foundation, na kung saan yung foundation na yun yung nagbibigay ng mga books, mga libreng books sa lahat ng paaralan. Sa katunayan, yung buong Maribeles, nabigyan na namin ng libreng books. Bukod sa pagbibigay namin ng mga books, nagkakaroon din kami ng read aloud sa mga bata. So, ayun. At bukod dyan, kaya ako nandito sa chart, isa rin akong preacher. Ako yung Elders of Chairman ng CCFI. Nagpipreach din ako, isa akong born again Christian. So, yun. At bukod pa dyan, isa rin akong barangay kagawad ngayon ng Mountain View. Magtatapos na yung termino ko. Bali, 9 years akong nanungkulan. At siyempre masasabi kong nanungkulan ako ng may katapatan. At ginampanan ko yung tungkulin ko, yung mga responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat bilang isang kagawad. Sa katunayan, simula ng 2007 hanggang ngayong 2016, hindi nila inalis sa akin yung pagiging chairman ng iba't ibang committee. Yung chairman of education, chairman of budget and finance, rules and privileges, good governance and ethics. Nahawakan ko dati yung ways and means, pero itong last year, binigay ko doon sa isang kagawad namin na alam kong may kakayahan din kasi graduate din siya ng Bachelor of Accountancy. At bukod dyan, nagtatrabaho din ako sa isang private na paaralan sa Maritime Academy of Asia and Pacific bilang Assistant Quality Management Representative. Nagtrabaho ako doon noong 2000 hanggang sa kasalukuyan. At nung napasok ako doon, naging 3 years consecutive awardee ako Employee of the Year. And then after that, naging 2 times akong Supervisor of the Years. Pinadala nila ako sa UK para mag-aral ng libre.
So, nakakatuwa kasi kahit paano nakikita nila yung skills ko, yung talento ko. Kaya siguro minamahal ako ng mga employees ko. Nakita yung 17 years sa Mitsumi, tapos ngayon 16 years ako sa MAAP. Nandun yung loyalty ko sa kapag pumasok ako sa isang company. Ayun. Number 2 question po na, sino nag-udyok sa inyo po na tumakbo sa pagkakonsel? Ako mismo. Kasi parang simula nung bata pa ako, passion ko na yung maglingkod. Parang gusto ko laging may community service, parang tutulong sa mga mamamayan. Kasi nung bata pa ako, leader na talaga ako. Ang katunayan nun, naging Interact members na ako. Marami akong marami akong organization na sinalihan at leader lagi ako sa bawat school, sa bawat organization. So parang kulang sa buhay ko kapag hindi ka makapaglingkod, makapag-share sa tao ng kakayahan mo, yung knowledge mo. Nung matatapos na yung termino ko, nag-usap kami, nagpaalam ako sa family ko na pwede ba akong tumakbo para sa mas mataas na level ng panunungkulan bilang konsyal ng bayan. Though, alam ko, malaki ang pangailangan. Diyos na lang yung bahala kahit wala tayo ganon kalaking pera or alam ko kailangan ang kahit papano yung mga gagamitin para sa pagtakbo sa konsyal ng bayan. At sabi ko din, may mga tao rin akong kakausapin kung papayagan ako katulad ng president ng MAAP, yung pastor namin. At kapag pumayag sila, alam ko yun na yung senyales ni Lord na papayagan akong tumakbo. So, ibig sabihin, ako talaga, gusto ko talagang makapaglingkod, hindi lamang sa Barangay Mountain View, kundi sa loob at labas ng Barangay Mountain View hanggang sa kabuuan ng bayan ng Maribeles. Mama, bilang tumatakbong konsel po, bukod dun sa mga sinabi niyo po, ano yung lamang niyo dun sa mga ibang konsel na tumatakbo? Okay. Siguro yung pagkakaroon ko ng una, may takot talaga ako sa Diyos yung katapatan ko. Pangalawa, yung mga karanasan ko bilang 9 years na kagawad ng Barangay Mountain View, yung pagiging student leader ko, yung pagiging leader manggagawa, saka yung pagiging officer ng iba't ibang organization. Alam ko, edge ko na yun para makalamang dun sa iba na alam ko na kahit papano, nakapaglingkod ako ng maayos. Yun. Kung po sakaling manalo kayo sa unang term niyo po, ano yung una yung batas niyo na isusulong niyo po? Okay. Since na babae ako, ang lagi kong sinasabi kapag nagsasalita ako, at alam ko, yun din talaga ang gagawin ko, programa para sa kababaihan at pamilya. Kasi alam naman natin na yung pamilya, yung pinakamaliit na unit sa pamayanan, pero sa pamilya din nagsisimula yung kaunlaran ng isang bayan. So gagawa ako ng programa para sa pamilya, para sa kababaihan, sa manggagawa, kasama na yung may kapansanan sa ka-indigenous people. Ang naisip ko, bakit hindi natin bigyan or i-motivate yung lahat ng sektor? For example, yung mga kababaihan. Kung mayroon tayong tinatawag na 10 outstanding student of the Philippines or 10 outstanding women of the Philippines, bakit sa Maribeles hindi tayo mamili ng 10 outstanding women of Maribeles and then outstanding family, outstanding workers? Di ba yung mga ganun? Kasi mamomotivate mo yan lalo na yung workers. Sabi ko nga, ang workers dapat bigyang pansin kasi naging manggagawa ako. Alam ko ang pangailangan ng manggagawa na kung saan sa manggagawa nanggagaling yung kaunlaran ng bansa, yung tax na binibigay, di ba? So, kailangan maparangalan natin yan. Iba't ibang sektor. Kailangan din nating parangalan yung mga PWD para naman maramdaman nila na namumuhay sila ng normal. So, isa lang yun. Pero yun ang unang tututukan ko na mamotivate sila. Hindi ko masabing ordinance, kundi palagay ko resolution lang yun. Isang programa, isang resolution na kung saan magkakaroon tayo ng pagdiriwang para sa pagkilala. Gabi ng pagkilala, di ba? Pwede namang isabay yun sa, di ba, may Maribeles Day tayo. So, pwedeng isabay yun na kilanlin ang mga manggagawa, mga natatanging workers ang tawag, di ba? Tapos, natatanging mga tricycle driver or driver, tapos, outstanding women, outstanding family. Diba dun palang mamamotivate natin at masasabi nila na kaisa sila sa pag-unlad ng bayan ng Maribeles. Bakit si Mayor A.J. Concepcion yung sinamahan niyo? Ang ganda ng tanong mo, no? Okay. Nung una nga, iniisip ko kasi marami ring kumausap sa akin.
Tapos nag-pray ako katulad nga ng sinabi nyo, pinag-pray ko talaga kung sino. Pero banggitin ko lang sa inyo, no, alam niyo ba na dinaan ako sa panaginip mayroon ako supposed to be na parang may kumausap sa akin una. Pero nung nanaginip ako, ang nakita ko kasama ko sa kampanyahan is grupo ni EJ. So nagpaalam ako sa pastor, sa president, puro positive yung sagot nila sa akin na kanino ka sasama. Nasa admin po ako So sasama po ako kay Attorney AJ Concepcion, Team AJ Concepcion. Nabukod po doon kasi tinanong ako ng president namin sa kanang pastor namin na bakit doon. Kasi nakikita ko po yung values, yung attitude ng isang tao. Importante kasi sa isang tao, sa isang leader, yung attitude, di ba? Kinakailangan lahat ng tao pwede mong pakibagayan, bata hanggang sa matanda. So nakita ko sa kanya yung malawak na vision. Kasi nung nakausap niya ako, ang unang tinanong ko is yung programa. Ano ba yung programa para sa Maribeles? Siyempre dapat yung sasamahan ko, yung pwede ako makapagbigay ng idea ko. So, nabanggit niya sa akin na ganito ang programa ko. So, malawak yung programa na achievable. Na ang sabi niya, ang kinagusto ko doon, na kinakailangan po sa pag-unlad ng Maribeles, kinakailangan na sangguniin ang bawat mamamayan. Na hindi lang porket ikaw nasa konseho, tayo lang yung mag-decide. Kailangan yung may participation or participative community. Na yun ang una kong nagustuhan na sinabi niya. So, nagustuhan ko siya kasi nga, nakita ko yung programa, nakita ko na sila yung makakapagpatuloy sa pag-unlad ng progreso ng bayan ng Maribeles, saka yung may malasakit sa bayan. So, sumama ako kay EJ. Ang tagal kong pinagdasal. Ma'am, ano naman po yung masasabi niyo po sa mga binabato sa inyong issue sa Team AJ po? Na pagdating daw po ng eleksyon, kaya niyo pong bumili ng boto? Sa ngayon, wala naman akong naririnig na usap. Kasi kahit pa paano siguro sa mga meeting, kahit pa hapyaw, medyo Pero naniniwala ako. Kasi nung tumakbo din ako na kagawad, walang perahan Yung sinasabi nila na may perahan. Pero ako tumatakbo ako na patas ang laban. Kasi mas maganda na tumakbo ka na hindi ka nagbayad. Taas yung noo mo, di ba? Hindi ko masabi, or idea nila yun kumbaga sa is, pwede mo namang igalang yung ganong sasabihin nila. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko masasabi yung mga ganong na may perahan kasi hindi ko pa nararanasan. Yung ang ko lang is igalang na lang natin yung ganong idea nila na Pero kung ako ang tatanungin mo, mas okay yung walang perahan para makita natin kung sino ba talaga yung gusto ng tao. No? Pero kung sasabihin nila na may perahan na hindi ko pa naranasan sa 9 na taon ko na magkaroon ng perahan. Ma'am, kayo po, di ba po tumatakbo kayong konsehal? Siyempre nasa yung mga kasama nyo po sa kagawad po. Kasama na rin si Kapitan Lungkay po. If ever na manalo kayo bilang pang-7 konsehal, dun sa babanggitin namin 3, sino sa kanila yung dapat ninyo kayong piliin? Si Kapitan Lungkay, si Konsehal Ferdy, si Konsehal Rick Mendez. Gaganda ng tanong yun. Alam mo, gaganda ng Alam mo, may sinasabi tayong party loyalty. So, hindi ako sasama sa isang partido kung ipagkakanulo ko naman sila, no? Although yung 3 yan, maganda yung samahan namin. Wala kaming ibang pangit na pinagsamahan. Kahit mga kaibigan ko sila, hindi ko sila pipiliin para walang maghinanakit. So, mas pipiliin ko yung kapartido ko kasi may tinatawag tayong party loyalty. Kasi kung hindi ako magiging loyal sa partido ko, di sana nag-independent na lang ako. So, yun. Although mga kaibigan ko sila, mas mabuti nang wala akong piliin para walang sumama ng loob sa akin. Mas pipiliin ko pa rin yung kapartido ko. Last question po namin. Pwede na rin po kayo mensahe po sa Maribeles. Sa bayan ng Maribeles, naniniwala po ako na kailangan ng bayan ng Maribeles sa konseho ng isang babaeng katulad ko, isang babaeng may political will, isang babaeng may takot sa Diyos, makamasa, at iniisip yung kapakanan ng mga mamamayan. So, kinakailangan po na pagbigyan nyo ang isang katulad ko na bagamat bago sa grupo, hindi na po ako bago sa larangan ng serbisyo,
at pagbibigay ng paglilingkod sa mga mamamayan. At naniniwala din po ang inyong lingkod na sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Maribeles, kinakailangan ang partisipasyon ng bawat mamamayan. Kasi kahit anong husay, kahit anong sipag ng mga namumuno, kung wala pong pakikiisa, kung walang kooperasyon, kung walang partisipasyon, ang bawat mamamayan ng Maribeles, wala pong mangyayari sa atin. So kinakailangan sa pag-unlad ng bayan ng Maribeles, lahat po tayo ay sama-sama. So naniniwala po ako na ako bilang matagal ng lingkod ng bayan at hindi po ako yung sinasabing trapo. Kasi ang iniisip ko lang talaga is kapakanan ng bawat isa. Katulad nga na sinabi ko kanina, gusto kong bigyan ng pansin ang mga manggagawa, ang kababaihan, ang pamilya, kasama na yung mga indigenous people at may kapansanan. So, alam ko po, bayan ng Maribeles, matatalino ang mga tao sa pagboto at pipili kayo ng karapat-dapat. Mas maganda na po yung taong may takot sa Diyos at kapag sinabi naman natin may takot sa Diyos, it encompasses all. Na dala-dala niya yon dahil kahit anong gawin niya, sa bawat gagawin, sinasangguni ang Panginoon. So mabuhay po ang bayan ng Maribeles, sama-sama po tayo at sana po pagtiwalaan niyo po ako. Ito po si Susan Madla Murillo. Maraming pong salamat. Kung wala na pong katanungan at kung may katanungan pa, sasagutin ko pa po. Okay na, ma'am. Okay. Parang